Hello mga Momenter! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-uusapan po natin ang isang very promising charity vlogger. Yung tipo bang pwede natin siyang ihanay kay Kalinga Prab. Kung sino po yan, sandali lang po. Inaanyayahan ko munang suportahan ang ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family, at ang lahat po ng kalingap sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Eda Vlogs, at syempre, Kalinga Prab, at sa lahat ng mga charity vlogger na totoong lumilingap sa mga mahihirap. Syempre kasama po dyan si Rowell of Malalag, ha? And of course, ang aking mga kasamahang reactors sa ka-business official. Ayan po sila lahat. Ayan po kaming lahat. Sana po ay suportahan niyo po kami. Hindi po kami, kumbaga, naninira. Doon lang po kami sa totoo. So, balikan po natin yung pinag-uusapan natin kanina na tinutukoy kong very promising charity vlogger. Yung po tinutukoy ko ay walang iba kung hindi si Boss Dave. Si Boss Dave po ang anak ni Ka-Business. Boss Dave po ang tawag sa kanya ng Ka-Business community kasi po siya ang editor ng Ka-Business Official. Okay, bakit ko po nasabi na very promising si Dave? Actually, nasa kanya ang halos lahat ng katangian ng hinahanap natin ng isang mga charity vlogger na nagtatagumpay. Okay? So, ano yan? Unang-una yung charm. Ayan, syempre, no, makikita natin na parang ang lakas ng karisma nitong si Dave. Lalo't nakita natin siya na siya yung parang pumapalit o nagsasab kay Ka-Business. Kasi especially nitong sa tour, sinamaan ng katawan si Ka-Business, hindi siya masyado nakakapag-vlog, no, nung siya siguro nagpapahinga sa kwarto. Si Boss Dave ang pumapalit. So, kitang-kita natin sa kanya, no, ang galing ng kanyang pagsasalita, malinaw, and ang ganda ng tono ng boses niya, ang ganda ng boses niya, ang ganda ng mga mata niya, very expressive. In other words, ang gwapo niya. No? Gwapo si Boss Dave po talaga. Makikita mo, no, sa mga comment section pa lang, ang daming mga papuri sa kanya. Physical pa lang yan, ha? Physical looks pa lang yan. Paano pa? Dun sa kanyang puso. Nakita po natin, obserbahan po natin, since noong pang panahon ni Stong, no, kasi matagal na po tayong supporter ni Ka-Business, no, nakikita na natin may puso sa paglingap itong si Boss Dave. Kasi, no, silang dalawa ni Budang, alam mo, nakakatuwa itong magkapatid na to. Siyempre, pwera na si Papa Dins, kasi si Papa Dins, alam naman natin, given na yan, na talagang napakabait nitong batang yun, itong batang to, si Papa Dins TV. So, si Budang at saka si Boss Dave, naobserbahan ko yan, kahit na hindi yan yung talagang hindi sila yung nasa front cam, no? Yung hindi sila talaga yung nasa cam, hindi sila yung nasa limelight, ika nga. Makikita mo talaga, no, yung kanilang pagkalinga, pagtingin, pag-aasikaso sa mga beneficiary ng kanyang papa at mama, no, ng kanyang kuya, no, si Papa Dins. Yung nga sabi ko kanina, yung panahon ni Stong, yung mga anak ni Stong kaya napamahal sa Ka-Business, no, lahat sila. Si Budang ang hilig sa bata, si Boss Dave ang hilig sa bata. Tsaka lahat, no, especially mga kinukup-kup sa bahay nila, kahit na-invade na yung privacy nila, kahit na hindi pa napapagawa yung bahay nila, hindi pa ganun kalaki yung bahay nila, wala silang angal, wala silang reklamo, no, na talagang sige pa rin. At saka maka-Diyos, kasi kapag kami naghahanap kay Dave, no, kung wala doon sa kwarto na nag-e-edit, ang sagot ni Ka-Business, nasa church, nasa church. Ang ganda, di ba? Napakaganda ng breeding, edukado talaga. Makikita mo naman yan, hindi yan put up at hindi yan set up. At hindi mo pa pwedeng sabihin, yan, scripted, kasi hindi naman sila kasali doon sa, di ba? Nasa, kumbaga sa behind the cam sila, no, si Boss Dave. Tsaka minsan, di ba, parang trinay niyang mag charity. And ang ganda naman,
no? Parang ano yata yun eh, yung sa nagtitinda ng ice cream na matanda. Nagawan ko rin yun na reaction eh, no? So, bagay na bagay, pasadong-pasado. Kasi nga, di ba, tulad ng sinabi ko kanina, parang napakaganda rin nitong, parang matutulad din siya kay Kalinga Prab eh. Yan lang ang napapansin ko eh. Kasi nga, charisma, di ba, kagwapuhan, yung puso sa pagtulong, pagiging makachos, di ba? At saka, edukado. Maganda kasi yung edukado at ginagamit niya yung pagiging edukado niya. Kasi, oo, sabihin na natin, di ba? Ako naniniwala naman na hindi lahat ng edukado ginagamit yung pagiging edukado. No? Ito si Dave Mabridi. Siguro nga dahil aral o pinalaki sila ng mga magulang nila na ganyan, na may takot sa Diyos, no? May pagmamalasakit sa kapwa. Kaya ganyan. Hindi put up yan. Makikita mo yan eh. It comes naturally. Hindi mo po pwede yan itago. Just like Kalinga Prab. Diba? And Papa Dins, of course, yung kanyang kapatid. So, sana, no, tuloy-tuloy. I wish at alam ko, no, sure ako, marami rin nag-wish na sana itong si Boss Dave ay pumalaot na rin sa pag-charity vlogging. Kaya lang payagan kaya ng kanyang mga magulang kasi baka pagka naging busy sa pagmimisyon si Boss Dave, mawala na sila ng editor. Siyempre, mahirap magtiwala basta-basta sa mga editor kahit sabihin mong yan ay natulungan mo, baka mamaya minsan, mahirap kang tumulong ng basta-basta, di ba? Mas maganda talaga yung pinagkakatiwalaan mo, yung hindi na iba sa'yo, at saka talagang subok mo na. So, with that, mga kabisnes, mga kalingap, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. At bago po tayo magpaalam, comment down below kung sa tingin ninyo, aprobado talaga na maging charity vlogger itong si Boss Dave. Sumunod na kaya siya sa yapak ng kanyang mga magulang at ng kanyang kapatid na si Papa Dins TV. So, kung napupusuan nyo naman na maging charity vlogger na si Boss Dave, okay, sabihin naman ninyo ang dahilan ninyo. At kung hindi siya natitipuhang maging charity vlogger, ano naman po kaya ang dahilan? Siyempre may mga reason yan o may mga rason yan. So, hanggang dito na lang po ang ating kwentuhan. Mag-ingat po tayong lahat and God bless.